Dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Right, magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Attorney Salvador Panelo ay may patutsada kay Pangulong Marcos sa kanyang naging komento na dapat umano harapin na ni Pastor Kibuloy ang kanyang sabina sa House of Representatives at sa Senado, at bukas po umano ay magaganap ata ang pagtinig sa Senado patungkol sa allegation ng umano'y pang-aabuso at kung ano-ano pa na akusasyon laban kay Pastor Kibuloy. At pakinggan po natin ang naging komento at patama ni Attorney Salvador Panelo. That is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo. Inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Nagsalita na siya dating Pangulong Duterte dun sa naganap na Senate hearing. Totoo naman yun kabulastugan naman talaga yung aligasyon yan. Sabi ko nga nung isang programa natin sako-sako doon ng mga baril. Bigat-bigat ng baril. Doon sa chopper niya, 4 lang ako pwede sumakay doon Yun lang ang weight na pwede. Dadagdagan mo pa ng mga baril. Tama rin yung sinasabi niya, saan mo kukuha ng baril yun? Religious leader lang ito. Marami ito, puro dasal. Siguro sakong dasal, ibigay mo. O kaya motorsiklo, pwede pa. Pero hindi mo sasakay sa helicopter. Pero alam mo, Attorney Sal, sinasabi ng witness dun sa bundok, diba? Sa Glory Mountain kung tawagin namin. Doon daw sila nagbibigay ng mga baril. Tapos, have you been there, Attorney Sal? Many times over. Kung makikita mo sako-sako doon, yung mga bulaklak na tinatanim doon, Attorney Sal, para pagandahin yung lugar. Baril, wala kang makikita doon. Mga halaman, pwede. At saka, magagaan yun. Kung yun ibibigay kay Presidente Duterte. Pero wala ako nakita ng halaman doon sa kanyang bahay. So, hindi rin nalaman yun. Do you see this as a desperate move, Attorney Sal, sa mga kalaban ng mga Duterte? You have mentioned yesterday that Pastor Apollo is a collateral damage doon sa mga gustong sumira sa mga Duterte, nadadamay si Pastor. Pero, Attorney Sal, on the other side, nakikita tuloy ng taong bayan natin, anong meron sa mga Duterte at kay Pastor? And why are these people, Attorney Sal, ay nagsasama-sama, to destroy and taint Pastor Apollo Kibuloy and the Dutertes? Kasi yung dalawang yan, may kanya-kanyang following yan. May huge following yan So you have to destroy it. Kaya sabi ko nga, yung mga detractors, critics, pati na yung mga kalyado ni Presidente Marcos Jr., hindi si Presidente Marcos Jr., yung mga kalyado ng gumagawa ng lahat ng mga kawalangihan and tinkering and messing up with the Constitution. Di ba sabi ko, do not tempt the gods of destiny. I will add another thing to that. Not only the gods of destiny, do not tempt the people's patience. Do not tempt the people's tolerance sapagkat may hangganan po yan. Tama. Lahat may hangganan, Attorney Sal, pati pasensya ng taong bayan. Pero, yun nga hanggang saan kaya matolerate natin yung mga kababayan. Sana'y meron ang wakas ang kalokohan nyo. Attorney Sal, mayroong mga bagong patakaran sa pagsasagawa ng mga committee hearings sa Senado, particular na sa pagdalo ng mga inibitang resource person. Kinakailangan kilalanin at igalang ang mga karapatan ng mga resource person o mga saksi na ayaw dumalo sa mga pagtitulad ng mga ginawa ni dating Socio-Economic Planning Secretary Romulo Nery na sinang-ayunan din ng Korte Suprema. Ang panawagan ni Nery na karapatan niyang tanggihan ang pagsagot sa mga tanong na itatanong sa isang congressional inquiry, kaya klaro ang desisyon ng pinakamataas na hukuman na ikinakailangan
kailangan igalang ng Senado ang karapatan ng mga resource person kung sino man ang iniimbitahan nilang magsalita doon. Sinong Neri yan? Si Romy? Who's Neri? Who's Neri saying? The Neri, matagal na to yung Neri case lagi minimension ni Senator Si Romy Tolentino. Neri siguro yan. Anyway, alam po ninyo, you don't even have to put rules on that. Kasi that's basic. Basic right. Inimbita, hindi lang right ha. Inimbitahan mo, bisita mo, ba't mo pinabastos? Hindi ba, pag nag-imbita tayo ng bisita sa bahay natin, lahat ng courtesy, lahat ng accommodation binibigay natin. Tapos iimbitahan mo. At tanda, So at yun nga po ang mga patama ni Attorney Salvador Panilo kung pagbabasihan itong helicopter na ginagamit ni Pastor Apollo Kibuloy, malabo naman maikarga itong barel na tinutukoy nga ng witness at sinagot nga ito ni dating Pangulong Digong at biniro pa na baka siya pa ang magbibigay o magsusupply ng armas dito kay Kibuloy dahil marami si Kibuloy dasal pero armas ay wala nga Ibig sabihin, mukhang mali rin ang impormasyon na nakuha nito ni Pangulong Marcos. At yun nga, nasabi niya lang dahil ito rin ang sinasabi sa kanya o yung mga impormasyon na pinipid sa kanya ng kanyang mga kaalyado. Ang tanong po natin mga kababayan, dadalo kaya itong si Pastor Kibuloy? Lalo na marami talaga ang sumuporta. Ngayong araw ay nagsagawa nga sila ng isang prayer rally itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at napakarami po ang dumalo at napaka-peaceful din ang kanilang ginawang prayer rally. At nagsalita din itong si Attorney Harry Roque, Attorney Salvador Panilo at ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya abangan po natin kung magmamatigas ba itong si Pastor Kibuloy o sisipot ito sa pagdinig sa Kamara o sa House of Representatives. Ano po ang inyong opinion po dito? Dapat mo ba naharapin ito ni Pastor Kibuloy o hayaan na lang na siya ay aarestuhin nitong kamaraman o ng House of Representatives? Maraming salamat.